kailangan may competent judicial authority na magpatunay na nasundan yung mga tatlong gusto nila. No? At kami, ang DOJ, kami ang nagsilbing bilang competent judicial authority. Ayan. So maliwanag na po kasi nagkakaroon po ng issue, dapat daw po ay ma-consider na illegal yung pagsisilbi ng warrant of arrest dahil hindi nga daw po nag-comply dun sa Rome Statute na Section 59. Pero pinaliwanag nga po ni Yusek Nikki na may substantial compliance and at the same time, ang ginamit po nating batas ay ang RA 9851. Okay? So, may mga katanungan pa rin po sa inyo. O nang una, okay? Mula kay Ivan Alvarez ng UNTV. Yung umiikot sa social media na bagsak ang moral ng mga polis. General Torre, totoo po ba to? I would refer you to Jean. Ipasa kita kay Jean kasi siya talaga ang kasama ng mga sinasabi lang umiyak na pulis. Ayan. Yung kumakalat na sinasabing sympathetic, yung mga pulis natin umiiyak during the implementation po ng warrant of arrest. Hindi po totoo yun. Kung kayo po ay nakapasok po doon sa holding area, ay maliit lang po yun. At sa dami ng entourage nila, sa dami ng mga pulis natin na nandoon, napakainit po nung suot po ng mga staff natin. Naka-camouflage po yun, nakasombrero. Kahit kami rin po ay basang-basa po ng pawis. So may nakita po, na-captured po doon na parang nagpunas po at nakayuko po. Ang sinasabi po nila ay umiiyak po yung pulis. Hindi po totoo yun. At ang sinasabi nilang mababa po yung moral ng pulis. Hindi rin po totoo yun. At sa mga lumalabas na mga video, ang pakiusap po natin, huwag po tayong basta-basta maniwala. Ang PNP po ay nakafocus po sa pagpapatupad po ng aming mandato. Saka parang bakit naman babagsak ang moral? Considering na naging successful naman din po yung inyong pagpapa-implement ng rule of law. At walang naging madugong pangyayari sa nasabing pag-serve ng warrant of arrest. Tama po ma'am, sabi nga natin, professional ang ating mga kapulisan. Alam nila na nandun tayo para magpatupad ng ating mandato at yun ang ginawa natin, sabi nga natin, mission accomplished, kaya mataas ang moral ng pulis natin. Okay. From Christian Sores, Radyo 6-630. On whereabouts ni Senator Bato de la Rosa and police preparation in any eventuality if may ilalabas ding warrant of arrest kay Senator Bato. Yusek. Ano naman, nasaan daw ba si Senator Bato? parang nagparamdaman. Nakita ko naman may social media post siya na sinasabi niya di siya nagtatago. At ano naman, hintayin na lang natin kung sakaling lumabas man, ayoko naman pangunahan natin yung ICC, no? Pero meron na tayong modelo, no? Upang kung paano natin ipapatupad yung warrant of arrest laban sa kung sino man akusado po doon na magkakaroon ng warrant of arrest. Pero parang pinahayag rin niya na willing naman yata siya sumama kay dating Pangulong Duterte. Okay, ito po ang tanong. How true that Senator Bato de la Rosa and retired Police Chief Oscar Albayalde could be the next to receive arrest warrants from the International Criminal Court for crimes against humanity regarding the roles in the previous administration's war on drugs? Hindi kami privy kung sino talaga yung kung anong status ng investigation sa ICC, but ang alam lang namin, nabibigyan namin sa mga bali-balita, nakasama sila sa mga ina-investiga. Kaya yun na lang, abangan lang natin kung magkakaroon man ng warrant of arrest laban sa kanila. May tanong dito pero parang nasagot na po ni General Torre. In a video posted by former President Duterte's daughter, Kitty Duterte, minura po kayo while performing your duty. May additional pa po ba kayong response? Yes lang yun, ma'am. Kaya nating palampasin yan. Okay, thank you. And how do you receive or rather perceive this action and what's the step will you take in response? I think kaugnay ito sa isang question. Bukod kay dating Pangulong Duterte and Senator Bato, ilan pang personalities all in all yung kasama sa arrest warrant ng ICC na ipapadaan sa Interpol? Isa lang, yung warrant na lumabas kay PRRD pa lang. So wala pang ibang natatanggap na communication? Pero kung titingnan natin yung warrant, may nakalagay doon may language doon. Nalimutan ko lang kung yung exact language na may mga other individuals na ina-investigan. Are you closely monitoring any movement amid any possible attempt to create a scenario similar to that of people power? How do we deal about that? General Piyo na. At may directive naman sa amin. Okay. All the scenarios are taken care of at hindi man nagpapawiya ang PNP regarding that matter. May mga
official pronouncements na dyan si General Fajardo. General Fajardo. Ang PNP naman po ma'am ay laging nagme-maintain ng active measures po natin at kung meron mga nagpapahayag po ng kanilang mga saloobin dito sa mga pangyayari po, kakapatan po nila yan. Yan po yung tinatawag nating freedom of expression po nila. Pero hindi po lahat ng freedom ay absolute po yan. Ang PNP po ay tinitignan po at minomonitor po yan at nakahanda po tayo sa anuman pong mga mangyayari po at wag po nating sasabihin na may mga lumalabas po kasi ngayon ma'am na pinipigilan po sila. Hindi po, in fact nagmo-monitor lang po tayo as part po ng ating security monitoring at yung ating pong mga nakikita po ngayon ng mga movement po ng police ay inire-relate po nila diyan. Pero sinasabi ko nga po is continuing po ma'am yung ating security preparation for election. So may mga nakikita po tayo mga simulation exercise. Yun lamang po ay bahagi po ng ating patuloy na paghahanda po para sa nalalapit po na election. Yeah. May kasunod po akong tanong, General Archin. There are infos na may sundalo, police na nag-resign because of former President's arrest. Former President Duterte's arrest. Fake news ba ito, ma'am? May mga nakita na po tayo ma'am na fake news po. May nakita na po ang ACG na gumagamit po at nagpapakita at nagpapakilalang mga pulis at sinasabi nag-resign. Nagtanong na po tayo sa personal po natin. Wala pa naman po tayong nare-receive na anumang official communication na advising the PNP na mag-resign po sila. So wag po tayong basta-basta maniwala po sa mga misinformation at disinformation. At ang sabi po ng ating Chief PNP kanina ay wala po tayong planong disiplinahin itong mga supposedly mga pulis. Ang sinabi lang po niya ay very clear kanina. Let us just remind our PNP personnel na sila ay membro ng PNP bagamat nare-respeto natin yung kanilang mga religious and political beliefs, pero hanggang nasa PNP po tayo ay dapat po ay sumunod po tayo doon sa mga pinatutupad po nating mga ethical standard, norms and policy po with respect po doon sa ating mga personal sentiments dahil meron naman po tayong umiiral na mga grievance mechanism na po pwede po nilang dalihin po doon. But for as long as they are members of the PNP, ay meron po tayong mga dapat pong i-observe na mga protocol with respect sa airing po ng ating mga personal sentiments po. Well, anyway, maliban dyan, maski na naman po ang Supreme Court mukhang naging biktima po ng fake news. Dahil may lumabas po na nag-issue nga daw po ang Supreme Court ng TRO. At mismo si Senatoriable Attorney Lambino ang nagpahayag nito sa isang video. I hope hindi naman yun AI generated. So, nakarating po ba itong fake news na ito na meron TRO, General Torre, at the time? Yes po. Nung gabi pa lang, sa aeroplano pa lang, yun na ang sinasabi ni Attorney Villaldea na may lumabas ng TRO kaya hindi na dapat lumipad ang aeroplano. Kayo po, Yusek, nakarating din po sa inyo to? Yes, magkasama naman kami dun sa Villamor at narinig namin yun. Sakto na malapit talaga lumipad. Tapos dun kumalat yung balita na may TRO. Well, anyway, napatunayan po natin na hindi po totoo yun dahil naglabas po ng statement ng Supreme Court. Actually, meron ngang ruling na denied ang TRO na ito. Okay? So, yun po. Meron po ba unahin ko na po muna, ladies first. Si General Jean Fajardo, meron pa po ba kayo nais na idagdag sa inyong mga sasabihin o sa taong bayan? Yes ma'am, sa ating pong mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa atin ngayon, ang lagi po nating sasabihin na ang PNP po ay isang profesional na organisasyon. Nakatutok po tayo sa ating mga mandato at asahan niyo po na laging nakahanda po ang PNP na ipatupad po ang batas. Okay. And Yusek Nikki, Yes. ano pong nais niyo pa pong idagdag kung meron? Nasabi na naman namin dun sa press release namin kahapon at nandun sa certification na linabas ng Prosecutor General. Ang tungkulin ng DOJ sa buong pagpatupad ng warrant of arrest na to ay patibayan na yung pagpatupad ng warrant ay dumaan dun sa tamang proseso. Tatlong bagay yung importante na si PRRD mismo yung inaresto, ginalang yung kanyang karapatan habang inaaresto siya at dumaan sa tamang proseso yung aresto. At kami pinapatunayan namin yan at hindi lang naman salita to eh. May kita talaga natin sa mga video na talaga maximum tolerance ang ating pamahalaan. Binigay lahat ng mga naayon sa kampo ni PRRD habang pinapatupad yung warrant of arrest at walang nasaktan. Ginalang talaga sila through this entire process. Of course, thank you po. And the birthday boy, General Nick Torre. Maraming salamat po, ma'am, at maraming salamat sa suporta ng ating mga kababayan. I just would like to reiterate that I'm not
I don't find joy in doing these difficult jobs. Unang-una, sayang naman yung handa ko ng birthday ko. So, gusto ko lang i-emphasize na hindi ko to ginagawa para sa personal aggrandizement o kung ano pa man. Kundi ito ay ginagawa natin dahil ito ay trabaho natin, especially that I'm the chief of the Criminal Investigation and Detection Group. This is something that has to be done para magsimula ang judicial processes na nagkataon ay dito na sa ICC, an international body, na talagang kung naghahanap sila ng neutral na body para mag-decide sa mga reklamo laban kay former PRRD, ito ng ICC. Kasi ang mga tao rito ay mga foreigners. Hindi ang mga judge dito ay foreigners. Wala itong pakialam sa Pilipinas. Wala itong pakialam sa personalidad. Ang pakialam lang nito sa mga facts na ibibigay sa kanila para desisyonan nila. Gusto kong i-emphasize, ang mga judge na yan ay mga foreigner. Pero ang complainants dyan ay mga Pilipino. Ito yung mga Pilipinong nung panahon ni PRRD ay walang nakitang pag-asa sa judicial system, sa judicial processes sa bansa natin ng mga panahong yon. Kaya pumunta sila sa ICC. Kasi nakita nga nila, sitting senator and former justice secretary nakakulong eh. So, ito yung mga taong walang kakayahan na lumaban at wala na nakitang pag-asa kaya pumunta sa ICC. At gusto ko rin emphasize, hindi ito yung mga taong kayang kumuha ng serbisyo ng mga abogado de Campanilla. Ang mga abogado nila ay mga volunteer din na ang dala-dala lamang ay ang paniniwala para sa hustisya. So sa ngayon, dinala nila sa isang forum na neutral ito, si FPRRD, and the former president, I'm very sure, has the capacity to defend himself using the lawyers that he can afford, that he will get. So, I think this is fair. At sa warrant of arrest na ipinilabas ng ICC, magsisimula lang lahat ng yon kung ma-take into custody si former President Duterte at madala sa kanila, ma-endorse sa kanila para they can take the jurisdiction and the judicial process can start so that justice can be dispensed for all. Kung siya ay inosente, mapabilis ang pagdeklara na siya ay inosente. Kung siya ay guilty naman, mapabilis din ang pagbigay ng hatol sa kanya para mabigay naman ng hustisya itong mga nagre-reklamong nagkiklaim na sila ay naging biktima ng paglabag niya sa batas. Yes. Tama po, no, General Torre. Hindi lamang po dapat natin tignan ang isang side of the story. Meron po tayong nakakalimutan. Yung kwento po nung di umano mga biktima ng EJK. So, tignan po natin pareho. Wag po tayong kumampi. Alam natin na meron po kayo iniidolo, meron po kayong hinahangaan. Pero this time, dapat po hustisya po ang mag-prevail. Hustisya para sa di umano mga biktima at hustisya rin po kay dating Pangulong Duterte. At dyan po nagtatapos ang ating programa ngayon. Hanggang sa muli. At sa susunod na pagkakataon at kung meron pa pong another issue, at ibibigay po namin agad ang mga pagpapaliwanag patungkol dito. Maraming salamat po.